Hi guys! So for today's video, nandito tayo sa isang parko. Dito yan sa probinsya ng Frascati. At dahil mainit na nga at medyo maganda na yung panahon, naisipan ko magpaparinotata dito sa Parco Catone. Isang magandang parko kung saan pwede kayong mag-picnic at napakaraming pwedeng gawin ng mga bata. Dito meron silang area picnic, meron din silang mga restaurant, at higit sa lahat meron din sila ng mga fattoria kung saan nag-i-enjoy lahat ng mga bagets. Ang oras nga pala ng bukas ito ay 10:30 AM hanggang 6 PM at yung susunod na batch naman ay 6 PM hanggang 11 o 12 midnight. So pwede kayong maghapon o kaya kunin nyo yung simula umaga hanggang hapon. At pagpasok ka namin, ayan, nakita namin agad itong mga iba't ibang klase ng mga animali. At kung nagbabalak naman nga kayo na pumunta lang dito pero hindi kayo mag-picnic or hindi kayo mag-iihaw-ihaw, pwede rin naman yun. Pwede kayong maglatag lang dito kasi meron silang malawak na party kung saan pwede kang maglatag at kumain. Nung makita nga namin itong mga iba't ibang klase ng hayop ay nakakatuwa. Kahit kami mga adulti talagang natutuwa kami kasi alam naman natin dito sa ibang bansa wala tayong nakikita ng mga ganito, lalo na sa city. Halos nakikita lang natin sila sa TV. Kaya nung makita nitong mga bagets, ayan, talaga nag-i-enjoy sila. Nagdala nga pala kami ng mga iihawin kasi ang pinili namin ngayon ay yung area picnic kung saan pwede kang mag-ihaw, pwede kang magdala ng lahat ng klase ng pagkain na gusto mo inumin at ipapareserve mo lang yung table at yung part kung saan ka mag-iihaw. Meron din nga pala sila ditong parko jockey kung saan pwede mag-enjoy rin ng mga bata. At bago nga namin nahanap yung table namin, ayan, binisita muna namin yung iba't ibang klase ng mga hayop dahil ngayon lang sila nakakita niyan na buhay dahil lalo na itong making bunso, hindi siya nakakakita ng basta-bastang mga animale dahil sa city wala naman siyang gaano makita kung hindi ka pupunta sa zoo. At kung nagpaplano rin kayo mag-volleyball o kaya calcio, meron din sila dito. Pwede kayong magdala ng sarili nyong bola at marami kayong pwedeng gawing laro, lalo na talaga yung mga bagets.
At syempre ito talaga ang main event natin dito, ang mag-ihaw ng kakainin. Ngayong araw na to, hindi kami nakapagdala ng mga dapat naming dalahin kasi first time namin pumunta sa isang lugar na ganito. Pero sa mga susunod, at least may idea na kami kung paano at kung ano yung mga dapat naming dalahin. So ngayon, nag-ihaw lang kami at nakapaglaro yung mga bata. Pero enjoy naman dahil first time at saka napakagandang experience para sa mga bagets. Siyempre, nainggit ako sa aking mga bagets dahil nung bata pa ako, hindi rin ako nakakakita ng mga ganitong klase ng mga hayop. Kaya naman, ayan, nagpakain din ako ng mga pony. Pagkatapos nga namin magpakain ng mga hayop, ay dumiretso na kami agad dito sa adventure kung saan ito talaga yung gustong itry ng aking teenager. So, sinamahan siya ng kanyang papa dahil first time niya to. So, sabi ko, mas maganda meron siyang kasama. So, dito nga pala, tinuturuan sila kung paano yung paglalagay ng kasko at saka kung paano hihigpitan yung parang pinaka belt na gagamitin nila. And then, pumunta sila dito sa kabilang side kasi dito gagawin yung small briefing bago sila umakyat. So, kailangan muna nilang umattend dito, tuturuan sila nitong lalaki kung ano yung mga dapat nilang malaman, kung ano yung kulay na dapat nilang sundan, at kung paano nila iaagansya yung mga belt na nakalagay sa katawan nila. Sa ginawa nilang briefing, magkakasama ang mga bata at adult. So, magkaka-separate lang kapag paakyat na sila. Syempre, iba yung perkursing dadaanan ng mga mas matatanda kesa doon sa perkursi ng mga maliliit lang na bata. At ayan, ready to go na nga sila. At ang maganda nga dito ay pwede kang mamili ng mga difikulta na pwede mong daanan. Pwedeng zipline lang lahat yung puntahan mo o di naman kaya yan yung aakit ka sa mga ganyang puno. Pero syempre sila dahil 2 oras naman lang ginawa yan, itinry nila lahat para makita nila kung ano yung talagang mas enjoy at magandang experience para sa kanila.